Ngayon, hihintayin pa ba natin na maraming alisa ang mamatay? Mga magulang na natatakot, huwag kayong matakot. Matatalino pala estudyante, bakit nasa bundok, di ba? Ako yung 16 anyos na Mga ka-Triple R TV, hindi lang to isang beses nangyari. Marami ng beses na nangyari sa isang UP student na nangyari na papasama sa NPA, di ba? Marami ng magulang ang nagrereklamo dahil nare-recruit ang mga estudyante dyan. Alam naman natin sa UP Diliman is mga aktivista. Real talk lang to sa mga, kahit yung panahon na yan, uso pa yung panahon pa ni Cory Aquino na presidente, dati na yan, may mga nare-recruit talaga sa UP. Pinag-aaral ng gobyerno, scholar ng bayan, matatalino, pero bakit ganon, di ba? Ang tatalino, pero nasa bundok. Maano mo na, kasama ng mga NPA. Sabihin natin yung nangyaring enkwentro about yung kay Alisa Alano na humihingi sila ng hustisya. Ito nga ang sabi, nung nakita ko, sabi sa news, totoo naman talaga nangyari yun, no? Yung ayon sa UP Diliman, University na nasawi si Alisa Alano, USC Education and Research Counselor daw siya ng UP Diliman noong April 19 yan, 2026 sa barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Nangyari raw ito sa walang habas na pagpapula ng bala ng 79th Infantry Battalion ng AFP. Halos 168 pamilya at 653 individual ang napilitang lumikas. Yun, no? Sabi ng USC, innocent civilian daw si Alisa Alano. Nandun daw siya para makipamuhay at makipag-aral sa hanay ng mga magsasaka. 'Di ba? Yun ang sabi dito sa mga sa nangyari kay Alisa. Pero sa pag-agrikultura kasi kung kasama mo talaga magsasaka, bakit may mga baril yung may kasama mo? Alam mo na mga NPA sa bundok, magaling yan dyan sila tumitira. Kung ikay talagang matinong estudyante, bakit ka sasama sa may mga armado? May mga magsasaka bang armado? 'Di ba? Dati pa to, noon pa nangyayari sa UP to. 'Di ba? Tayo nagpapaaral, isa rin tayo diyan mga taxpayer. Tayo na mga taxpayer na bilang Pilipino mamamayan, nagpapaaral dyan sa UP. Scholar sila ng bayan, libre ang aral nila diyan. Kaya nga University of the Philippines. Tas ang dami, estudyante ka pa lang, ganyan na kayo. Ayaw ng ROTC, 'di ba? Ayaw ng mandatory ROTC, gusto rally. Gusto mamundok. Yan ang mga estudyante. Kawawa ang bayan natin, no? Pinag-aral ng gobyerno, tayo nagpapaaral sa kanila, tayo mga taxpayer, taas ganito lang ginagawa nila. Anong hustisya ba, Tuesday Vargas, ang gusto mo? Siguro si Tuesday, UP to, kaya nandyan siguro. Di ako sure, kasi nandyan siya Siguro nag-aaral sa UP to, di ba? Isang komedyante dati, no, dating celebrity. Ngayon, wala na tong hindi to kinukuha sa, ngayon, sa TV. No, sa mga mainstream, wala na to Nagba-vlog na lang dito si Tuesday Vargas. Nagpi-painting. Di ba? Anong point? Anong hustisya? Dati pa naman na may nare-recruit panahon pa ni former President Duterte. Marami ng magulang nagrereklamo dahil ang anak nila, yung pinag-aral nila, scholar ng bayan, pero makikita, nasa bundok. Makikita na sa uwi na pala. Na wala na, napaslang na enkwentro, nasama sa enkwentro ng labanan ng NPA tsaka ng mga AFP, mga sundalo natin. Diba? Makasundulo na natin. Nakikipaglaban, nandun din yung mga estudyante. Anong ginagawa nyo ron sa bundok? Diba? Ang ganda ng pamumuhay nyo. Diba? Pinag-aral nga kayo. Scholar kayo. Tatalino nyo Diba? Anong gusto nyo hustisya? Diba? Kasalanan din yan Estudyante pa lang kayo, pero ganyan na. Ang gusto nyo mangyari. Diba? Ba't kayo nagpaparecruit? Kahit isama nyo pang prop nyo makipagdebatihan. Kaya pagdating sa general information, kulang na kulang ang ating mga estudyante. Peace out.